Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Kipi Chu. Isinare niya ang pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Sama ng loob, ag-imot sa pahayag ni Senator Marcoleta laban sa kanya. Dito, sabi niya, bakit niya, meaning Marcoleta, bakit niya ibinaba sa usaping kulang ako kuno ng legal background? Hello? Isang dekada na akong nagtratrabaho sa Senado. Yan ang, ito naman ang birada ni Kipicho. Hello? Pero di mo nga alam na walang Senate no martial law years. Despite 10 years ka na dyan, Risa Ulo. Ano ba yan? Risa Ulo. O parang binaliktad lang. Ganon ba yun? Ngayon ko lang nalaman na hindi alam ni Senator Risa na walang Senate ng martial law. Akala niya meron. Kasi na-dissolve lahat ang kaya nga martial law, one-man rule eh. Kaya nga presidential decree ang mga batas panahon ng martial law dahil bahala na si Marcos kung anong batas na pirma niya, yun na yan. Bakit nasabi ni Risa na merong Senate ng martial law? Ay, nako. So, ito ngayon ang usapan, nasaktan siya sa sinabi ni Senator Marcoleta na wala siyang legal background. Diba kung minsan, truth hurts? Then, ano pa? Little learning is dangerous. Basta tayo sa reaction muna. 8,500 ang nag-react. 7,600 ang tumatawa. 786 lang ang nag-like. Ibig sabihin, 85% tinatawanan o hindi pinapaniwalaan tong si Hontiveros. 15% lang ang nagsisimpatay sa kanya. Okay. Comments. Rave Atmas. Yung guilt is personal. Ang anong sagot mo doon? Yes is very personal. Borgs Gen. Ano ba ang naiambag mo sa loob ng 10 taon sa Senado? Anong batas kung meron man? Meron siyang panukala na pati mismo ang Pangulong Marcos Jr. sinupalpal eh. Tungkol ata sa education sa pagbubuntis, education tungkol sa yung malalaswang topic. Sinupalpal siya ni PBBM, yung kanyang panukala tungkol dyan. Yun ang matandaanan ko. Hanggang umatras na lang siya sa kanyang bill tungkol sa pagbubuntis o ano. Mary Lugno, 1 dekada ka na, may dalang index card at tablet na pala. Hindi siya makapagsalita na walang index card o tablet, di ba? May mga coaches siya dyan, may mga tagabulong. Yan ang kanyang legacy dyan eh. Jobin Turner, experience without formal education versus experience with formal education. That's Risa versus Marcoleta. Malayo sa kalingkingan between the two of them. Malayo. Eat my dust. Sasabihin Marcoleta versus Risa, malayo. Amanda Servas, dekadang index card. She stayed longer because of whom she knows and not what she knows. The sliding of mula to the right keeps going. 1 dekada pero hindi makapagsalita na walang hawak na index card. Index card is the key. So, sige, 10 taon naman siya dyan, di pabayaan nating ipagmalaki niya ang 10 years experience niya. Ang tanong ngayon is, ano ang kinabukasan ni Senator Hontiveros sa politika?
2028, either mag-re-election siya as senator or kakandidato, higher position na yun ang gusto niya. Either president or vice president. So, tingnan natin. Kung talagang may ibubuga si Senator Ontiveros, ngayong 2028 na natin malaman. I hope, excited na ako, dapat butuhan na sana, bukas makalawa, election na. Para makita natin hanggang saan ang ibubuga nitong si Senator Ontiveros. Dahil tingin niya sa sarili niya is bilib na bilib sa sarili. Marami siyang naitulong, marami siyang nagawa, at marami pa siyang magagawa sa taong bayan. Kaya siya ata ang pinakaunang nag-declare ng availability to run for president. Salamat, at nag-decide na si former VP Lenny na hindi na siya tatakbo pagkas presidente. So the choice now is among the three, tama ba? Risa, Bam Aquino, and who's this? Mar Rojas. So good luck po, Senator Risa. Nag-announce na ang Liberal Party na by end of this year they will announce their candidate. So ako, gusto ko sana pala rin si Senator Risa na siyang standard bearer. Sana siya. Bakit? Mas madaling talunin ni Bibi Sara. To me, it's a blessing from God na nag-decide si Madam Lenny na wag nang tatakbo dahil admittedly, malakas pa rin si Madam Lenny. Yung boto niya noong 2022, 15 million, I believe nandyan pa rin yun. Yun ang base ng kakamping. 15 million. Kung hindi kakandidato si Madam Lenny at Risa lang ang kandidato, mabuti kung makakuha ng 5 million si Risa. Kaya diyan na natin makikita ang hanggang saan ang ibubuga ni Senator Risa Hontiveros. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mauna ni ang matagaan og yero nga apo ni Lola, kay si Lola tigulang na, so naa si Lola. So nagtinabanga sila sa balay ni Lola, so nagpatindog si Lola sa iyang balay, iyang abuhan. Nagyod og so nahuman nagyod ang abuhan ni Lola nga gipatindog niya, human nagyod og atop, so nindot na dili na gituluan si Lola. Salamat Ginoo. Si Lola, so pila na imong edad la? Mag-86 na. So 86 na si Lola. So natarungan na ang imong balay Lola, tanawa. So nindot na kaayo. So si Lola 86 na ang iyang edad og dako kay ang pasalamat. Unta nga daghang pa ang matabangan ni Sir ni Ginoo nasama ka nako.
Oo, Lola. Salamat kayo no. Matusab sa ng sponsor ni ini. Tabangan ako sa Ginoo sa bira kang sir. Sige, Lola. So, dako kayong pasalamat ni Lola kay natabangan siya. O, salamat sa nagatanaw o sa labaw po sa Ginoo nga natabangan si Lola. God bless.